Sinabi naman ni Loader na kung isang mutant goblin ang nakatakas sa kanila hindi daw magandang balita yon. Si Loader ay sinabing wala daw kwenta ang mga sundalong namatay dahil sa napatay lang daw sila ng goblin. Ang bruha na si Afreya naman ay sinabing pag nahanap at nahuli niya daw ang mutant na goblin. Paglalaruan niya daw ito at papahirapan hanggang sa mamatay daw ang mutant na goblin. Sa gitna ng kagubatan sumapit na ang gabi. Si Lyntia naman ay pagod na pagod at sinabing sa wakas nakatakas na daw siya sa mga humahabol sa kanya. Si Lyntian ay kumakain ng mansanas, habang iniisip na mananagot daw ang mga tao sa kanya, pagbabayarin niya rin daw ang mga ito gamit ang paraan ng mga goblin. Iniisip din ni Lyntian na may kakayahang lumakas ang mga goblin sa pamamagitan ng pakikipagtsoktsakan. Kaya naman gagawin niya daw ito ng gagawin hanggang sa maging pinakamalakas siya. Gagawa din daw siya ng maraming anak para tulungan siya sa hinaharap na sakupin ang mundong ito. Sinabi ni Lyntian na gagawin niya ang mundong ito na magsisisi lahat ng mga kalalakihan na pinanganak pa sila. Habang ang lahat naman ng kababaihan sa mundong ito ay gagawin niyang asawa niya lahat. At gagawan niya daw ng tag-isang dosenang anak ang mga babae sa mundong ito. Mula sa hindi kalayuan, may gumawa ng ingay na napansin naman ni Lyntian. Si Lyntian ay biglang kinabahan at inisip na mukhang nasundan siya ng mga Holy Order. Ilang sandali pa, may lumabas na misteryosong tao sa makapal na damuhan. Si Lyntian ay bigla namang sumugod para tapusin ang taong sumusunod daw sa kanya. Ngunit nagulat naman ang misteryosong tao at napaatras. Ang misteryosong tao ay aksidente namang natapilok sa maliit na bato. Ang misteryosong tao ay isa palang babaeng goblin. Si Lyntian naman ay nagulat at iniisip kung isa nga bang goblin ang nasa harapan niya. Dahil sa pagkasabi ng aray ko ang sakit ng babaeng goblin, nagulat si Lyntian dahil ito pala ay nakakapagsalita ng malinaw at diretsyo. Si Lyntian naman ay biglang mukhang na in love sa babaeng goblin, simula noong makita niya ang napaka-sexy na babaeng goblin sa kanyang harapan. Si Lyntian ay nagsimulang magtaka sa babaeng goblin, dahil ang alam lang daw ni Lyntian ay puro lalaki lang daw ang lahat ng mga goblin. Si Lyntian ay pinagmamasdang mabuti ang mga hubog ng katawan ng babaeng goblin. At iniisip na sobrang ganda niya para sa isang babaeng goblin. Natakot naman ang babaeng goblin at sumigaw. Sinabi niya na huwag daw siya sasaktan ni Lyntian dahil andun lang daw siya para kumuha ng tubig sa ilog. Gamit ang kakayahan ni Lyntian tinignan niya ang stats ng babaeng goblin. Ang babaeng goblin ay isang level 3, ito din ay may class na God's Messenger. Sinabi din ng sistem na kapag nakipagtsoktsakan daw ang isang lalaking goblin sa isang babaeng goblin makakamit daw ng lalaking goblin ang pagiging isang goblin god. Ang malaking balitang ito ay ikinagulat naman ni Lyntian. Si Lyntian ay nagsimula ng titigan ang babaeng goblin na parabang may masamang balak si Lyntian sa kanya. Ang babaeng goblin ay takot na takot at sinabing kailangan niya daw makakuha kaagad ng tubig sa ilog dahil kapag hindi daw siya nakabalik kaagad baka daw bugbugin siya ng kanilang chief hanggang mamatay siya. Nagpasensya naman si Lyntian at sinabing hindi niya daw sinasadyang takutin ang babaeng goblin. Si Lyntian ay nagsimulang pakalmahin ang babaeng goblin para hindi na ito umiyak. Sinabi din ni Lyntian na kailangan tumahimik ng babaeng goblin dahil baka daw maka-attract ang babae ng ibang tao sa paligid. Ang babaeng goblin ay namamangha dahil nakakapagsalita din si Lyntian ng malinaw at diretsyo. Masaya namang sumangayon si Lyntian na nakakapagsalita nga siya. Iniisip din naman ni Lyntian na ang mga normal na goblin ay hindi gaano nakakapagsalita ng maayos. Kaya naman namamangha ang babaeng goblin sa kanya. Ang babaeng goblin ay sinabing napakabait daw ni Lyntian sa kanya. Kaya naman sinabi ng babaeng goblin na kung wala daw mapupuntahan si Lyntian sumama na lang daw si Lyntian sa kanilang goblin tribe. Nagulat naman si Lyntian nang marinig na may malapit palang goblin tribe sa lugar. Si Lyntian ay natuwa sa balitang nalaman. Ngunit sa isipan naman ni Lyntian, baka sinusundan pa daw siya nila Loader, kaya naman hindi pa daw ito ang tamang oras para makipagtsoktsakan sa babae na goblin. Si Lyntian ay hinawakan ang babaeng goblin at ito'y biglang kinilig. Tinanong din ni Lyntian kung pwede daw ba siya dalhin ng babaeng goblin sa kanilang lugar. Ang babaeng goblin naman ay sumangayon at sinabing dadalhin niya daw si Lyntian sa lugar nila. Si Lyntian ay masaya dahil sa plano niyang gawing mga alagad ang mga goblin sa tribe ng babaeng goblin. Sila Lyntian ay nakarating na sa lugar ng tribe ng babaeng goblin. Ang mga goblin naman ay agad nilapitan sila Lyntian. Ang goblins naman ay nagtataka dahil ngayon lang daw nila nakita si Lyntian. Natatawa din sila dahil nagdala daw ng basura ang basurang babaeng goblin. Si Lyntian naman ay seryosong iniisip na medyo malaki daw pala ang goblin tribe ng babaeng goblin. Si Lyntian ay nagsimula ng magsalita at sinabing andun daw siya para sumali sa kanilang tribe.
Hinahanap din ni Lin Tian ang leader ng grupo para makausap niya ito sa kanyang pagsali sa Goblin Tribe. Ang mga Goblin naman ay tinawanan lang si Lin Tian dahil ambisyoso daw siya. Sinabi din ng mga Goblin na huliin daw nila si Lin Tian at dalhin daw sa kanilang boss. Ang babaeng Goblin naman ay sumigaw at sinabing hindi daw masamang Goblin ang kasama niya, kaya naman tumigil na daw ang mga kasamahan niyang Goblin. Ang iyakin na babaeng Goblin ay bigla naging matapang at prinotektahan si Lin Tian laban sa mga kasamahan ng babaeng Goblin. Mula sa background naman sinabi ng chief ng Goblin na ano daw ang nangyayaring gulo sa kinaroroonan nila Lin Tian. Ang chief ng Goblin Tribe ay lumabas na at tinanong kung sino ang bugok na sumisigaw daw. Si Lin Tian naman ay ginamit ang kanyang kakayahang makakita ng stats at nakita niyang isang prized ang class ng Goblin, isa din itong Big Goblin type. May breeding machine din sa title ng Goblin Chief, ibig sabihin madami nang natsuktsak ang pangit na ito. Sa madaling salita, ang Goblin Chief ng tribe ay may overall na 200 points na lakas. Si Lin Tian naman ay hindi makapaniwala na may napakalakas na Goblin daw pala sa tribe na napuntahan niya. Ang chief ng Goblin ay tinanong ang babaeng Goblin kung bakit siya nagdala ng stranger sa kanilang Goblin tribe. Sinabi naman ng babaeng Goblin na wala daw mapuntahan si Lin Tian, kaya naman dinala niya dito si Lin Tian. Ang chief naman ay sinabing magaling ang ginawa ng babaeng Goblin. Sinabi ng chief na huliin daw nila si Lin Tian at kakainin daw nila ito ngayong gabi. Ang mga alagad ng Goblin Chief ay nagsimula ng atakehin si Lin Tian. Ngunit si Lin Tian naman ay nag-umpisa ng ilabas ang kanyang patalim. Si Lin Tian ay sinabing kaya niya daw gumawa ng mga sandata, kaya naman pasalihin daw nila siya sa kanilang Goblin Tribe. Ang Goblin Chief ay nakitang interesante ang pinakita ni Lin Tian. Kaya naman pinahinto niya ang mga pasugod kay Lin Tian. Ang leader ay nagsimulang maglakad papunta kay Lin Tian. Ang Goblin Chief ay lumapit kay Lin Tian at sinabing mukhang hindi naman daw nagsisinungaling si Lin Tian. Tinanong naman ng Goblin Chief kung ano daw ang kayang gawin na sandata ni Lin Tian. Sinabi naman ni Lin Tian na kapag nakahanap daw sila ng iron ore, pwede daw siya makagawa ng mas maganda pa daw sa sandata na meron si Lin Tian kapag bibigyan daw ng Chief si Lin Tian ng sapat na oras. Sinabi din ni Lin Tian na kapag may mga armas na daw sila nagawa sa bakal sigurado daw na mas lalakas pa ang kanilang Goblin Tribe at mas mapapadali din daw ang pakikipaglaban nila sa mga tao. Ang mga Goblin naman ay masayang sinabi na dahil sa magagawang armas ni Lin Tian makakahuli daw sila ng maraming babae at makakatsuktsak din daw sila ng maraming babae katulad ng mga elves. Para sa magandang future ng kanilang Goblin Tribe, pinagbigyan ng Goblin Chief si Lin Tian, binigyan din siya ng Chief ng 3 araw para gumawa daw ng mga sandata. At kung hindi niya ito matapos ng 3 araw papatayin niya daw ng walang awa si Lin Tian kasama ng babaeng Goblin. Ang Goblin Chief ay bumalik na sa kanyang tent dahil hindi pa daw siya tapos makipagtsuktsakan sa baboy na nahuli nila kanina. Si Lin Tian at ang babaeng Goblin ay para ng magjowa. Iniisip naman din ni Lin Tian na napakalupit daw ng Goblin Chief sa Goblin Tribe na ito. Sa ngayon daw kailangan niya gumawa ng mga armas at makagawa ng sapat na oras para lumakas at patalsikin ang Goblin Chief sa kanyang pwesto. Sa kailaliman ng gubat ay nagsimula ng maghanap sila Lin Tian ng bakal na orb para gagamiting paggawa ng armas. Ang babaeng Goblin naman ay sinabing pagod na daw siya at sinabing magpahinga daw muna sila. Ang mga pangit na Goblin naman ay binuli ang babaeng Goblin at sinabihang maarte at napakapangit daw ng babaeng Goblin. Ang babaeng Goblin naman ay nagmamakaawa na itigil na daw nila ang pagbugbog sa kanya. At sinabing hindi niya na daw ulitin ang magreklamo. Mula sa likod naman ng Goblin may nambato sa kanya. Si Lin Tian ay sinabing hindi daw niya sinama ang mga pangit na Goblin para makipag-away, kaya naman magpakabait daw ang mga ito. Si Lin Tian ay sinabi na daw kung anong itsura ng hahanapin nila, kaya naman umpisahan na daw nilang maghanap. Sinabi di Lin Tian na umalis na daw sila at maghanap dahil kung hindi papatayin daw sila ni Lin Tian. Ang mga Goblin naman ay nanginig sa takot dahil kay Lin Tian. Kaya naman nangaripas na sila para umalis at maghanap ng bakal na orbe. Habang patakbo ang mga Goblin sinabi ng isang Goblin na papatayin daw siya ng kanilang Goblin Chief matapos daw ni Lin Tian makagawa ng mga sandata. Si Lin Tian naman ay napaisip na baka nga patayin siya ng Goblin Chief matapos niyang makagawa ng sandata. Si Lin Tian ay tumingin sa babaeng Goblin at iniisip na oras na daw para magpalakas siya. Si Lin Tian ay tinawag ang babaeng Goblin na nagngangalang Yui at sinabing huwag na daw siyang umiyak. Si Lin Tian naman ay nilapitan si Yui at nangako siyang lagi lang daw nasa tabi ni Yui si Lin Tian para protektahan siya. Kaya naman huwag na daw siyang umiyak dahil mula ngayon wala na daw mambubuli kay Yui. Tinanong naman ni Yui kung seryoso daw ba si Lin Tian sa sinabi niya.
Si Lin Tian ay sinabing seryoso daw siya sa sinabi niya. Sinabi niya din na napakahina nila para protektahan ang sarili nila, kaya naman kailangan daw ni Lin Tian ng tulong ni Yui para daw lumakas si Lin Tian at maprotektahan niya si Yui. Tinanong naman ni Yui kung paano sila lalakas ni Lin Tian. Sinabi naman ni Lin Tian na kapag nagtsuktsakan daw sila at dinala ni Yui ang mga anak ni Lin Tian. Lalakas daw si Lin Tian para protektahan si Yui. Si Yui naman ay kinabahan dahil hindi niya pa daw naranasan makipagtsuktsakan sa kahit kanino. Si Lin Tian naman ay sinabing ayos lang ang lahat dahil siya na daw bahala alalayan si Yui. Ang dalawa ay nagsimula ng maghalikan at painitin ang malamig na gabi sa gitna ng kagubatan. Ang dalawa ay nagsimula na maging intense sa kanilang ginagawa. Si Yui naman ay sinabing gusto daw niya anakan siya ni Lin Tian para lumakas daw si Lin Tian, kaya naman isagad daw ni Lin Tian ang effort niya. Si Yui ay biglang nagulat dahil sa unang putok na nangyari. Ang system naman ay ibinalita na nagkaroon ng 7 anak si Lin Tian kay Yui dahil sa isang putok lang. Sa laki ng jumbo hotdog ni Lin Tian umiiyak na si Yui. Dahil sa successful na pakikipagtsuktsakan, si Lin Tian ay nagkaroon ng dagdag stats para siya ay lumakas. Si Lin Tian naman ay namangha dahil sa pagbabago ng kanyang katawan dahil sa isang putok lang na nangyari. Iniisip din ni Lin Tian na kakayanin niya na talunin ang Goblin Chief dahil sa lakas na meron siya ngayon. Si Lin Tian ay dinampot na ang damit ni Yui at sinuot niya ito kay Yui. Si Yui naman ay sinabing napakabait at sweet daw ni Lin Tian sa kanya. Ilang sandali pa, ang mga goblin na naghanap ng bakal na orb ay biglang sumigaw ng tulong na narinig naman nila Lin Tian. Ang goblin ay tumatakbo dala ang bakal na orb at may kasama pang malaking aso. Si Lin Tian naman ay nagulat dahil talagang nakahanap ng bakal na orb ang goblin. Si Lin Tian ay sinabing maghintay lang daw muna si Yui. Si Yui naman ay binalaan si Lin Tian na delikado daw ang malaking wolf, kaya naman mag-iingat daw si Lin Tian. Ang goblin ay malapit na sakmalin ng malaking aso. Ngunit si Lin Tian ay mabilis na tumatakbo at sinaksak ang malaking halimaw gamit ang kanyang cute na patalim. Ang pangit na goblin ay takot na takot pa din at kinakabahan. Ang malaking aso ay natulog na dahil sa ginawa ni Lin Tian. Matapos matalo ni Lin Tian ang malaking aso, siya ay nagkaroon ng nakakatakot na aura at sinabing ibigay daw ng goblin ang bakal na orb sa kanya. Ang goblin naman ay takot na takot at agad sumunod kay Lin Tian. Si Lin Tian ay muling inutusan ang goblin na maghanap pa ng maraming bakal na orbi at gagawin niya daw itong magagandang mga sandata pagbalik nila sa kanilang goblin tribe. Sa gitna ng kagubatan kung saan mayroong usok na napakakapal ang lumalabas. Habang gumagawa ng sandata si Lin Tian, siya naman ay pinapanood ng 3 bugok. Ang 3 goblin ay hindi makapaniwala dahil nakagawa talaga ng sandata si Lin Tian. Ngunit ang isang bugok naman ay sinabing hindi naman daw gagana ang ginawang armas ni Lin Tian. Si Lin Tian ay pumunta sa kailaliman ng gubat at humuli ng malaking wolf. Si Lin Tian ay pinagmalaki sa Goblin Chief at mga normal goblin kung gaano ka-epektibo ang kanyang nilikhang sandata. Ang isang goblin naman na sumama kay Lin Tian kanina ay sinabing gumagana daw ng sobrang ganda ang ginawang sandata ni Lin Tian. Sinabi din ng goblin na mas maganda daw ang ginawang sandata ni Lin Tian kesa sa kanilang dating sandata na gawa lang sa bato. Si Lin Tian ay itinaas ang sandatang ginawa niya at tinanong ang mga goblin kung gusto daw ba nila ng karne. Masayang sinabi naman ng mga goblin na gustong-gusto daw nila ng karne. Sa likod naman ng grupo ay nagsiselos ang Goblin Chief sa nakukuhang atensyon ni Lin Tian. Ang Goblin Chief ay nagdabog gamit ang kanyang tungkod. Sinabi din ng Goblin Chief na talagang nakagawa daw ng magandang sandata si Lin Tian. Ang inggeterong Goblin Chief ay gustong pahirapan si Lin Tian at sinabing kung gusto daw talagang makasali ni Lin Tian, kailangan niya daw gumawa pa ng 50 na sandata sa loob lamang ng 2 araw. Ang Goblin Chief ay umalis na matapos niyang pahirapan si Lin Tian para hindi makasali sa kanilang Goblin Tribe. Ngunit ang mga normal na Goblin ay sinabing napakasama daw ng kanilang Goblin Chief kay Lin Tian. Kaya naman tutulong daw ang mga goblin kay Lin Tian para gumawa ng sandata para matapos ang palugit na binigay ng kanilang Goblin Chief. Si Lin Tian naman ay ngumiti at sinabi sa kanyang isipan na alam niya daw ang iniisip ng Goblin Chief. Makalipas ang 2 araw, si Lin Tian ay natapos ang binigay na kasunduan sa kanya ng Goblin Chief. Ang mga goblin naman sa paligid ay masaya at pinagsigawan ang pangalan ni Lin Tian dahil makakasali na daw ito sa kanilang grupo. Ang Goblin Chief naman ay masaya dahil natapos ni Lin Tian ang sinabi niyang bilang ng sandata. Ang Goblin Chief ay itinaas ang kanyang bulok na tungkod at sinabing magsi-celebrate daw sila dahil kasali na daw si Lin Tian sa kanilang grupo. Mula sa nasusunog na apoy ito ay mainit.
Maririnig ang mga kasiyahan ng grupo ng mga goblin. Niletsyon na din nila ang nahuling baboy damo ni Ling Tian kanina. Si Yui ay lumapit kay Lin Tian na may dalang pagkain. Sinabi ni Yui na pinapamigay daw ito ng kanilang Goblin Chief kay Lin Tian bilang regalo. Si Lin Tian ay kinagat ang karne at bigla namang nagkaroon siya ng hindi magandang reaksyon. Si Lin Tian ay hindi maganda ang nararamdaman, kaya naman tinanong ni Yui kung ano daw ang nangyayari kay Lin Tian. Ang Goblin Chief ay agad naman lumapit kanila Lin Tian. Ang Goblin Chief ay tumatawa at sinabing napakabugok daw ni Lin Tian. Sinabi din ng Goblin Chief na alam niya daw ang plano ni Lin Tian na patalsikin siya sa kanyang pwesto dahil hindi daw siya bugok katulad ni Lin Tian. Ang Goblin Chief ay bigla din hinablot si Yui at balak niya daw ito patayin kasabay ni Lin Tian dahil si Yui daw ay isang traidor. Ang Goblin Chief ay nag-umpisa ng sugatan si Yui gamit ang kanyang matalim na nails sa daliri. Ilang saglit pa ang kamay ng Goblin Chief ay lumipad. Ang kamay ng Goblin Chief ay natanggal gamit ang matalim na patalim ni Lin Tian. Ang Goblin Chief naman ay nagtataka kung paano daw nakakagalaw si Lin Tian. Ikaw ang totoong bugok, sambit naman ni Lin Tian sa Goblin Chief. Sa isipan ni Lin Tian, alam niya na daw na may gagawing masama ang Goblin Chief dahil sa kanyang napakahusay na system. Ang Goblin Chief ay tahimik lang at walang masabi hanggang sa pinutol na lang ng Goblin Chief ang kanyang kwintas. Ang Goblin Chief ay ginawang latigo ang kanyang kwintas at siya ay pasugod na kay Lin Tian. Nagawa naman ni Lin Tian iwasan ang pag-atake sa kanya gamit ang kanyang bilis. Si Lin Tian ay handa na para mag-counter-attack sa Goblin Chief. Gamit ang todong puwersa ni Lin Tian, tinanggalan niya ng buhay ang inggeterong goblin. Dahil sa ginawa ni Lin Tian, ang mga goblin ay nagsimulang matakot sa kanya. Dahil sa takot ng mga goblin sa kanya, bigla na lang natumba ang isang goblin. Sinabi din ni Lin Tian na mula ngayong araw daw ay siya na ang kanilang bagong boss. Sinabi niya din na siya ang mamumuno sa kanila. Dahil balang araw daw ay susugod sila sa mga tao at mga elves at manghuhuli ng maraming babae para makipagtsoktsakan sa mga ito. Ang mga takot na goblin naman ay biglang naging masaya dahil sa sinabi ni Lin Tian. Sinabi din ni Lin Tian na ang katawan daw ng kanilang dating Goblin Chief ay pagmamay-ari na daw ng kanyang mga kumpare na goblin. Ang mga goblin naman ay nagsimulang tumakbo papunta sa bangkay ng dating Goblin Chief at nagsimula na silang gawin na kilawin ito. Si Lin Tian ay nakangiti at iniisip na umpisa pa lang daw ng paghihiganti niya ang pagsakop sa Goblin Tribe. Sinabi ni Lin Tian na isusunod niya din daw ang mga grupo ng elves. Ang susunod daw na henerasyon ng mga goblin ay sigurado daw magiging malakas, sabi ni Lin Tian. Mula naman sa makapal na damuhan sa hindi kalayuan, ay may nagmamasid sa grupo ng mga goblin. Ito pala ay isang elf na mayroong 10 kilong kokomelon. Makalipas ang ilang oras, ang nagmamasid na elf kanina ay mabilis umaakyat sa kanilang treehouse. Ang babae na elf ay nakabalik na. Ang isang babae naman ay sinabihang, "Welcome back, princess," ang dumating na babaeng elf. Ang babaeng elf ay nagmamadali at sinabing kailangan niya daw makausap ang kanyang nanay na Reyna. Ang elf princess ay binuksan na ang pintuan. Natagpuan niya naman ang kanyang nanay na mag-uumpisa pa lang sana makipagtsoktsakan. Dahil sa naabutan ng elf princess, sinabi niyang babalik na lang daw siya kapag tapos na ang kanyang nanay makipagtsoktsakan. Ang elf princess ay paalis na, ngunit tinawag naman siya ng kanyang nanay. Mukhang mahalaga daw ang sasabihin ng princess, kaya naman tinanong niya ito kung ano ang kanyang sasabihin. Sinabi naman ng elf princess na ang sasabihin niya daw ay tungkol sa mga goblins sa gitna ng kagubatan. Tinanong naman ng nanay niya kung ano daw ang importante sa mga mahihina daw na goblin. Sinabi naman ng princess na kaninang madaling araw natagpuan niya daw ang isang black bear na patay. Sa tabi daw nito ay puno ng mga bakas ng paa ng mga goblin. Sinabi din ni princess na ang black bear daw ay isa sa mga malakas na halimaw sa Enchanted Forest, kaya naman wala daw dapat kakayahan ang mga goblin na patayin ito. Sinabi din ng princess na nakita niyang pinatay ng mas batang goblin ang matandang Goblin Chief. Nababahala daw ang princess sa nangyayaring pagbabago sa mga goblin. Ang Reyna naman ay nagtataka sa bagong chief na sinasabi ng princess. Sinabi din ng queen na mukhang bumabalik na naman daw sa dating bilang ang mga alaga nilang goblins. Ang queen ay sinabing magdala ng mga tauhan si Cassandra para patayin ang mga goblin, ngunit huwag daw nilang ubusin ito. Sinabi din ng queen na mabisa daw gawing Viagra ang mga dugo ng goblin, kaya naman huwag daw nilang ubusin ang goblin sa Enchanted Forest. Sinabi din ng queen na kumuha daw siya ng dugo ng goblin dahil ipapagamit niya daw ito sa kanyang mga lalaki. Si Cassandra naman ay nahihiyang sinabi na masusunod daw. Ang queen ay sinabing puro trabaho na lang daw si Cassandra,
Kaya naman inalok niya ng lalaki si Cassandra para magpasarap naman daw paminsan-minsan. Si Cassandra naman ay nahihiya at sinabing aalis na daw siya para makapagtsoktsakan na daw sila. Ang eksena ay nalipat na sa Goblin Tribe. Ang mga Goblin ay nagplaplano kung paano nila masasakop ang mga elves sa Enchanted Forest. Sinabi din ng isang Goblin na gumawa ng layout na may 30 daw na bahay ang mga elf sa Enchanted Forest. Ang gumawa naman ng layout ay sinabihan ni Lintian na bibigyan niya daw ito ng 2 babaeng elf kapag nagtagumpay daw sila sa kanilang plano. Ang Goblin na naka-metal armor ay sinabing aalis na daw siya para ayusin ang kanilang hukbo ng Goblin. Si Lintian ay iniisip na kung may 30 na bahay daw ang mga elf, inisip niyang mga nasa 2 daw ang laman nito. Kaya naman iniisip niyang nasa 60 ang mga elf. Dinagdag din ni Lintian ang mga nagbabantay sa minahan na nasa 10 elf. Kaya naman ang kabuuan daw na bilang daw ng mga elves ay nasa 70. Sinabi ni Lintian na noong napatay niya daw ang Goblin Chief, nagpalakas lang daw ang ginawa niya kasama ang lahat ng Goblin. Si Lintian ay nasa itaas at sinabing ngayong araw daw ay papatay sila ng mga halimaw sa gubat. Ang mga alagad naman na Goblin ay masayang sumang-ayon kay Lintian. Si Lintian ay nakakatalo ng mga halimaw at nagagawa niya din makuha ang mga kakayanan nito. Ang mga Goblin ay nagtutulungan din para pabagsakin ang mga malalakas na halimaw sa loob ng gubat. Si Lintian ay patuloy sa pagpatay ng mga halimaw kasama si Yui na may gamit na pana. Ang mga Goblin ay hindi mapigilan dahil sa pamumuno ni Lintian. Pinapatay at kinakain ng mga Goblin ang sinumang halimaw ang makita nila sa kanilang landas. Dahil sa pagtutulungan ng mga halimaw, nagkaroon na din ang mga ito ng mga pambihirang stats na may overall na 250 points. Iniisip naman ni Lintian na ang mga elf ay meron lamang 200 points sa kanilang stats. Si Lintian ay nabibilib sa kanyang sarili dahil mukhang kaya na daw nila sugudin ang mga elves sa kanilang kasalukuyang lakas. Si Lintian naman ay kumalma naman agad at sinabing kailangan niya mag-ingat ng mabuti dahil papasok sila sa teritoryo ng mga elf. Si Lintian ay ginamit ang kanyang skill na simulation para makita ang mangyayari sa kanyang plano na pag-atake. Sinabi ng sistem na dahil kumpiyansa si Lintian na sumugod dahil lumakas na sila. Kaya naman sumugod sila ni Lintian sa teritoryo ng mga elf nang walang pag-aalinlangan, ngunit hindi basta-basta ang mga elf, kaya naman natunugan nila ang pagdating nila Lintian at sila ay nahuli, ay isasabit sa mga puno tulad ng nakaugalian ng mga elf sa kanilang mga biktima. Sinabi din ng sistem na nahuli daw sila dahil alam daw ng mga elf ang mga ginagawa nila. Si Lintian naman ay napapatanong sa sarili kung paano malalaman ng mga elf ang plano niyang pag-ambush sa kanila. Ilang sandali pa napagtanto ni Lintian na maaaring pinapanood sila ng mga elf. Si Lintian ay nagpukos at tinangkang gamitin ang lakas ng pandinig at lakas ng pang-amoy ng lahi nilang mga Goblin. Ilang sandali pa may lumabas na hugis ng elf sa paligid. Sinabi naman ni Lintian na nakita niya na daw ang mga nagtatagong elf sa paligid. Ang mga elf ay paalis na dahil sa nalaman na balak daw silang ambushin ng mga Goblin. Kailangan din daw nila agad masabi ito sa kanilang reyna upang mabalaan ang lahat sa panganib ng mga Goblin. Ilang sandali pa may mga pana ang lumilipad. At ang isa dito ay tumama sa puwet ni Princess Cassandra. Kaya naman siya ay napasigaw sa sakit. Ang mga elf ay napabagsak ni Lintian. Mula sa background pinupuri ng mga Goblin kung gaano daw kagaling si Lintian sa pagpana. Ang kasalukuyang may malay na lang ay si Princess Cassandra dahil sa kanyang matatag na paninindigan. Siya ay paunti-unti nang humihina at iniisip niyang may lason ang pana na tumama sa kanya. Si Lintian naman ay sinabing hindi niya inaasahan na madali lang daw pala manghuli ng mga elf. Sinabi din ni Lintian na magandang klaseng babae ang nahuli nila ngayon. Sinabi din ni Lintian ng seryoso na umuwi na daw sila at dalhin ang mga elf sa kanilang teritoryo.